So guys, good afternoon. Welcome to Manok Tambayan. Ang ngayong araw na to, bibili tayo ng molasses na gagamitin natin dito sa ating mga manukan para sa kanilang probiotic o pang-ano natin, pampalusog ng pangpadagdag resistensya natin mga manok. So sa kakilala natin ngayon, pupunta tayo sa meron din siyang mga manok dun guys. So tingnan natin kung anong mga klaseng manok ang meron siya at kung magkano ba yung presyuhan dito sa Jensan yung molasses. So mamaya i-update ko kayo pagdating natin doon sa kanila. So guys, nandito na tayo. Bibili tayo ng molasses dito sa ating kakilala. Tingnan natin, magtanong tayo kung magkano yung presyuhan dito sa Jensan. Pila po ni siya, 1.5 ako sana. Heritage niya kaya? Heritage niya. Ito na yung malalaki na to. One mo by 4 months na mo pandod, magawas good for 4 months. Sa isa ka kulungan ni mo diri, pila po ang kuan sa heritage niya siya. Heritage na siya. Pila din na siya. Ang isa na ko pisoan ni tag 250 isa, day old pa lang. Day old pa lang, isa ka 200 to 250 isa. Day old na. Layer, kuan ni siya, good layer o kuan. Limit na siya. Dili na ako yung incubator na siya. Pero sa gadugay siya nga magkatigulang siya, kabalo na siya mulumlom. Magkatigulang siya. Kani diri anak ko ni sa unsa ni siya yung manok diri. Hulo na siya, hulo. Hulot. By piece gabaligya po kani. Sige na, created na. Ano asa na ko. Pila po ibaligya ni mana? Ang asang isa ang isa na. Per head ni mana, pila po? Tag 70 na depende sa month bago kay month old kapin mo guna. Pila po na siya mga 70. Ang 70 na siya? 60 pesos ang isa. Kanang minana karon? Tinta. Kamu ni Rhode Island White, tulay makakuha niyo puro nga Rhode Island White diri ako lang Rhode Island White diri puro. Ang ba nga ma-issue ko magaron garon kay broiler, broiler na siya kay kalingawan na ako ni. Kana Rhode Island Red Rhode Island yun na siya. Mo tanawang yung kanya mo gina siya. Ang isa baligya po ka Rhode Island ko eh. Last week kapahalin mi ko nga buok. 22 sa buok mo no? 22. Sa pila po ang isa ka 1.5 ang pair. Ay, 1.5 ang isa ni ang isa. Usa ka nang dako na. Ngana. Rhode Island. 1.5. Pwede makaraw. 3 months. Rhode Island Red. Asa mabalaan gani koy? Ang brown ya medyo makuan din ba. Ano yung mato ay pare-pareha yun sa TL tanan. Ito siya 5. 3 months old na siya. 3 months. Kana mo na inana ta pila ang presyo ng inana koy? Asa 1.5 na. 1.5 na siya. Katong kuan jud, katong pwede na magkuan ang mag-breed ani 3 na siya. kanang 8 months old na siya. 8 months old. Yeah, ano siya mo ni gabuan ako. Mo ni broodcock nako ato broodcock. Broodcock na pa. Awas niya. Broodcock ni. At pila na ng inana? 3,000. Pwede mo no? 3,000 guys. Rhode Island Red na broodcock no? 8 months. Gikan sa kay Kwan Hillcross. Hillcross mo rin seminaryo sa mga native nga heritage. Kaya pagkabalo na kasi Dr. Kuan. Lahat po to siya sa Davao Heritage po to siya. Davao mo ni mga kuan ako. Every 4 months na mo miga hat. 1.5 ang mong bayi no? Ayo yung lalaki pareha lang basta pareha kuan. Ang Ampares. Ampares is 3 mil kun mo mahangyo mo 2.5 last price na Gani ko na. kay mo na kung nakita sa mga Last statistics price ko. na ko na. Hay, daghan luwag daw. Ito mo ari-ari nga kuan, piso. Narito sa sulod. Ako ba ito sulod na araya ng piso. Usa po ni siya. Native ni, native. Native na ni. Process na siya, process. Dili gani siya nga pure native Tamang process na gumupalit siya. diri og ni. Wala na ko ba? Trial na ko ba? Ayan mo lang. Trial na ko ba? Hiling ko dai kay galaga no, nindot ini area din. Na ito mga hybrid na ko sa farm. Asa yun? Mga rasa din ako. Farm na ako ni. Asa po ni diri? Mga pangyayari na sila. Wow, lahi lang sa corn ba? Lahi lang sa Nagkuno batch. po ni di ba? Nang kay nani. Lahi lang sa batch. Ang imong piso gani sa kuan gani pila gani? Tag 70. Ang katong Rhode Island Red gani? Ano to 50 ang kuan di old. Di old. Andi old to 50 pero katong nada sa mga. Incubate lang na nimo. Incubate. Dili kira yung mulong yun. Gani dili gyud mulumlum gani. Pero magkatigulang siya, mo edad na siya, mga hapit na siya mag 2 years.
Ang iba, mulumlom pero lisod kaya po kay palumlomon mo kunin mo siya good. Magkagamay ang itlog. Muna dili ni mo siya. Deer man jud siya no. Deer type manggod. Deer type dili ni siya pwede nga siya ang maglumlom kay gamay ang itlog. Hindi mo lang kita na ang dago no. Automatic na ni. Oh, full one swing type na. So guys, ano siya kanang sani? Automatic na ano? Automatic swing type. Yung type na bitin pabuhat rin mo ko. Pabuhatan ako ni 17,000 metal. Capacity ani? 360. Ah. Oh, gapon mo nag-harvest mo kami kahapon, gamay na pala kay sa piling karon. Gamay lang sa piling. Gamit na ko ano ra man gud ginapalumlum na ko ba karon ako bago nakapa Papo, gamay na lang yung kanal. Pabo 27 days no? 30. 30 days din siya di ay. Good. Only siyang tag 400. Ako na siya, yun buhi na kayo na siya. Gani, di na ka malugi Ano ano. kalugi ani? Sige asa naman, di na kalog. Paliton ni mo ni sa Davao Heritage, si tag 600 na ni. Mahal gi kay nakita na ko. Mahal ako eh. Buhi na gina siya. Kapag ka sa una, 250, 3 days old pa lang siya. Guys, nakabalik na tayo at napasyalan na din natin yung kanyang manukan. Nakita din natin yung kanyang mga breed doon. Meron siyang Rhode Island Red at saka mga hulong. Native chicken din. So yung ating nabili na molasses guys, sa kanya sa halagang 1 galon 350. So ang sabi niya kung sa Digo City ka naman magbili, yung bintahan sa ng ganito kalaki nasa 250. So ito yung gamitin natin sa ating mga alaga guys. Laking tulong din ito para sa ating mga alaga at be careful lang na huwag nating damihan yung paglagay sa kanilang inuman. So inumin nila kasi pag nasubraan kasi yung molasses yung kanilang inuman, nagkaka-diarrhea yung ating mga alaga. So sa isang sa isang tablespoon 1 galon na tubig yung paghalo natin. So malaking tulong ito para sa ating mga alaga. So mamaya maglagay tayo 1 tablespoon 1 galon ng tubig, ihalo natin. So sa Jensan ang presyuhan nito 350. Iwan ko lang sa inyo kung magkano. Siguro mura sa inyo kung madami kayong stock ganito, stock ninyong lugar na molasses kasi depende kasi yan sa yung lugar. Kung yung lugar ay madaming tubuhan, maaaring mura lang yung molasses. Sa Jensan wala namang tubuhan dito, so iniangkat lang nila ito sa karaniwan sa Digo City. So 350 yung presyuhan sa Jensan. Pwede din itong ihalo pang probiotic sa ating mga alaga. So ang mga benepisyo naman nito, energy, pwede natin gamitin, a good source of energy ito sa ating mga alaga. So yung ating molasses guys, nakakapagpadagdag din ito ng weight gain sa ating mga alaga. Isa din sa kinukombat ng molasses ay yung botulism. Ayan yung sakit na nakukuha ng ating mga manok, ng ating mga alaga pag sila ay nakainom ng mga stagnant water na madumi at saka nakakain sila ng mga patay na hayop o mga poisonous na pagkain. Yung molasses natin kaya niyang i-combat yung mga ganyan, ilabas yung mga toxin sa loob ng tiyan ng ating mga alaga. So napaka-importante ng molasses sa ating mga alaga kung alam nyo kung paano gamitin. So iniulit ko, dandahan lang sa paggamit kasi pag nasobrahan yung molasses yung ating tubigan, kung sa tubig nyo ilagay, maaari silang magka-diarrhea. So pwede silang magkasakit o manghina pag nasobrahan yung molasses yung ating nailagay. So yun nga, 1 tablespoon 1 galon. Mamaya maglagay tayo. Mag-ano din tayo, maglagyan din natin yung ating mga paitluga na ginawa natin last time. Lagyan natin ng sawdust para yung ating mga inahan kasi naghahanap na ng mga itluga nila. So lagyan natin mamaya dun. Binilad ko lang yung sawdust para maiwasan yung mga puto. So guys,
binilad ko lang yung soda sa taas para kung may kuto man sakali mapatay. Minsan kasi yung sodas may dalang kuto, so nag-iingat lang tayo. 3 araw kong binilad yan para sigurado talaga na patay yung kung may kuto manggali o bunhok sa Bisaya, papatay. Yan yung nasa sako at saka yung nasa planggana. Kunin natin yan mamaya. Guys, yung mga sisiyo na nandito, yung mga manok, pakwalan na natin kasi matagal-tagal na sila na nandito. So since mainit na yung panahon, ay ano na natin, pakawalan para makatapak din sila sa lupa. Pero yung tabo natin, ilipat lang natin ang kulungan. So guys, ito na yung pinaghalo natin molasses guys. 1.5 tablespoon yung gamit natin sa 6 na litro. O 1.5 gallon din. So ilagay natin to sa kanilang painuman guys. So ang akin lang, dapat wag nyong matamaan ng araw yung kanilang painuman. Tingnan yung ating mga alaga guys. Panay inom nila. So yung ating molasses guys, pwede din natin araw-arawin gamitin para makunan din nila ng energy, source of energy. Kasi vitamina din naman yung molasses, pwede natin araw-arawin. Siguraduhin lang na tama yung measurements para maiwasan natin yung diarrhea ng ating mga alaga. So yan lang yung masasabi ko. Pero yung ating molasses guys, maaari wag natin patamaan yung kanilang inuman sa araw para hindi mabulok. Kasi isa din yan sa nagdadala ng sipon o ng sakit pag nakainom sila ng tubig na mainitan. Iwas sipon din. Ito naman guys, kung maaari, huwag nyong ilagay nyo sa room temperature. Iwasan din na mainitan para hindi masira. Ano lang, advice lang para di masayang yung binili natin. So matagal-tagal din ito maubos kasi
1 tablespoon, 1 galon din naman yung measurement. So, yan lang. So guys, yan lang muna ngayong araw. So, salamat pala sa mga nanood at mga nag-subscribe ng ating videos. Mga nanood ng ating videos at nag-subscribe sa ating channel. Kung wala kayo, wala ako dito ngayon. So, salamat talaga sa mga silent viewers dyan at mga nag-subscribe at mga mag-subscribe pa. Salamat ulit. So, kung gusto nyo lumakas yung inyong mga guys, mga alaga nyo, pwede kayong bumili ng molasses kung may available sa inyong lugar. So, dito sa Jensen, marami man. So, nakabili tayo sa halagang 350. So, depende na yan sa inyo kung mag-ano kayo sa inyong alaga, mahaluan nyo yung inyong mga inumin na molasses para pang vitamina. So, ulitin ko lang, kung maaari, huwag nyo ipainitan yung molasses para hindi masira. So, shout out muna sa ating mga kilala na si Tita at saka si Junji Pilias. Maraming salamat sa inyo. At sa may mga katanungan dyan, mga suggestions, ilagay nyo sa comment section at sasagutin natin sa susunod na videos. Maraming salamat sa inyo. God bless and ingat po kayo. Thank you.